Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Ang lahat sarap, di ba? Metaphor, old school na yun. Wordplay, old school na rin yun eh. Multi, tagal lang ginagawa yun. Ayun, speed lang. 1991 pa, meron na. Ayun na pa, gagawin. Ano pa, natitira. Kung gusto niya, bayan-baka na lang. Yun na lang pwede natin gawin eh. Di ba? Yeah. Pansin mo ba ang delikada? Lagi kong patutsada. Pag hindi ko mayabang na rapper, tweet ka lang, ikaw ay nada. Nada, search Google, ibig sabihin wala kang bida. Wala kang Google sa Tagalog rap, so bakit ito pang isipin? Sana tinugin mo lang na para hindi ka na nag-Google. Tatalimaw mo ng paniniwala, tapos hindi din pala bubukol. Salita na oras, pagod, hirap, pagsalapiha. Ang pagiging isang sikat na rapper, di pala madali. Kasi mali kayo'y tali, nagmamadali, teka sandali. Bago pala maging rapper, dapat di kay tuli. At hindi ka support, ang malungkot sa may suot. Ang damit ng pamaangas, mamalok, ang burot. Every ipag inakyat and tablado, feedback sa inyong microphone. Paghawak ko may bangumod sa inyong mga one-hit song. Tapos noon, disakit kayo sa tanging tao na hanggang sa rock career ninyo. Libong bara na ang naisulat ninyo. Excuse me, I'm still on time. Ilang recording session na pinagpuyatan ninyo. Excuse me, I'm still on time. Ilang itin na ba na sinaling pusa kayo? Excuse me, I'm still on time. Ilang ang video na na-i-upload ninyo? Excuse me, I'm still on time. Paano ka aalis, wala kang... Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon, ito na naman tayo. Magkakasama-sama na naman tayo ngayon. Kwentuhan session, tanungan portion. This is our episode 33. Yun. Okay. Napakasaya nitong araw na to, no? Napakasaya. It is because sumapit ang araw ng Wednesday ng cool lang tayo. Chill lang, di ba? Okay, then ngayon, magdadaos na naman tayo ng kwentuhan session, tanungan portion. Kung meron kang tanong, no, na gumugulo sa iyong isipan, ibato mo na, sasagutin natin yan on the spot. Okay na, Lucas? Ako na, mag-ayos ka na ng sarili mo. Yan. Ibato mo na sa akin yan, on the spot, sasagutin natin yan, okay? Tapos, isa pa, what good and special about tonight is, meron po tayong journey on the south. No? Babiyahe po tayo dyan sa lugar ng south. Cavite, Laguna, and Batangas. Mga Caviteño, mga taga Laguna, at saka mga taga Batangas, mga Batanggenyo. Mga bossing, magkita-kita po tayo dyan sa darating na Sabado at Linggo. Pupunta ko dyan, mag-CCOD tayo, no? May dala tayong mga unit, nasa 50 piraso ang dala natin, no? Pwede kang pumili ng unit on the spot, no? Maraming mapagpipilian. Sigurado natin na hindi ka mabibitin. Yan. Yan naman, ganyan naman tayo palagi sa ating ginagawang COD, no? Never nabibitin ng ating mga ka-airsoft, no? Yun, okay. Okay, mga ka-airsoft, kung meron kang tanong, tara na, ibato mo na at sasagutin natin yan, no? Kumbaga, sasagutin natin lahat ng katanungan na gusto mong malaman, okay? Ngayon, magsasagot tayo, okay? Ang dami nakapilang tanong, oh. Ang dami nakapilang tanong na, ayun, na kailangan natin sagutin. Bakit naglolo ko yung aking camera? Ayun, okay, no? Hindi niya nadidetect yung muka, no? Ayun, okay, no? Ayan. Kaya kung meron ka tanong kay Airsoft, bato mo, okay? Ngayon, number 1 question from 7562 Kevin. Sir Kevin, no? Okay. Big man, meron ka bang maire-recommenda na top 5 best of the best pistol, no? Okay. Sir Kevin, kung napanood mo yung last vlog, no, doon sa huling part, actually nagpapaalam na ako doon, no? Doon sa huling part, merong
magtanong kung ano yung top 10 ko, no, na choice ko sa sarili ko, ano raw yung bang top 10 ko, okay? Sumagot ako doon, no, ng top 10 natin. Ipinakita ko doon, pwede mo rin panoorin yun. Pero ngayon, yung best of the best, not necessarily means na bet ko, no, pero best of the best, talaga, sa totoo lang, no. Start tayo, number 1, best of the best pistol of all time, the Desert Eagle, no. Yan, the Desert Eagle, napakalaki, napakalakas, napaka-bulky, nakakatakot, kaya nga, the Lord of all pistol, kung tawagin yan, the Desert Eagle, kaya napakatindi niya, no. Pangalawa sa ating top 5 is the Godfather. Yan, no. The Godfather, ayan, bet ko rin yan, isa sa mga bet ko yan, no. Lalo na sa mga taong, naghahanap ng malaki, ng malakas, tapos sa mga taong may katangkaran, fit na fit yan yung Godfather, no. Okay, then, top 3 ko, masasabi ko is The Shadow. Yan, si Shadow, no. Si Shadow kasi, although hindi siya ganun kalakas in terms of FPS when using 12 kg, humahataw naman siya pag ginamitan mo ng 14 kg at saka ng CO2, no? Talagang kaya niyang lakasan, kaya niyang halos pantayan yung sinasabing mga malalakas talaga na unit, no? Yan, yan si Shadow 2, okay? Ngayon din, isa pa sa aking bet is si Infinity 7.0, no? Yan, yung Infinity 7.0 is normally napakasarap, powered by a caliber 45. Lahat ng Infinity series natin, no? Kasi meron tayong Infinity 5.1, meron tayong 6.0 at saka Infinity na 7.0. Hataw yan, no? Masarap gamitin, masaya, ano pa ba? Bukod sa masarap, talagang alam mo yun, yung lakas na nasa caliber 45 pero wala siyang accuracy, pero napag-isa yun, napagsama. Kaya yung lakas ng caliber 45, then yung accuracy ng 9mm is inilagay sa isang unit. Ano pa nga hanapin po? Diba? Yun. Okay, then the last but not the least, no? Isa sa pinaka-paborito ko, ang SRC, no? Lahat ng SRC pistol, no? Haikapa, Babayaga, lahat, no? Kasi ang SRC is best of the best na maitatawag ko kasi purely Taiwan made. Kumbaga, Taiwan technology yan, sa Taiwan ginawa, hindi tulad ng ibang unit na Taiwan technology pero ginawa sa India, ginawa sa China, ginawa sa other part, no? Kasi although ang sinusunod na technology is yung technology ng bansa na nag-cater, nag-handle ng pagpapagawa, pero iba pa rin talaga yung quality pag doon, 'di ba? Halimbawa, made in Taiwan, assembled in Taiwan, produced in Taiwan. 'Di ba? Lahat Taiwan technology talaga lahat, no? Isang napakaganda 'yon, no? Tapos isa pa, hindi na gumagana yung smart camera ko, no? Yan, 'di ba? Yan, ganyan na lang natin. Okay, tapos isa pa sa napaka ganda is yung SRC Babayaga, no? Talagang yan, talagang masasabi mong mga high-end category pero mura lang yung value niya. Hindi ganun kamamahal pero talagang, mag-e-enjoy ka. Yan yung ko. 5 na best of the best. Pero, ulitin ko, hindi siya yung bet ko, no? Pero, yan yung 5 best of the best na pwede kong ma-recommenda. Yan, okay, no? Okay, yun. I'm planning to buy a rifle, sabi, no?
naguguluhan ako kung anong klaseng rifle. GBBR ba or AEG? Pero, mas bet ko ang AEG base na rin sa sinasabi mo, Big Man. Ang tanong ko lang, ano ba yung pwedeng masira sa rifle para mapaghandaan ko? Okay. Galing kay Sir Christopher of Binangonan, Rizal. Sir Christopher, sasagutin natin ng diretso yung tanong mo, okay, no? AEG. Dahil yun daw, based daw sa mga sinasabi ko, no? Kaya, ang nagiging bet daw ni Sir is the AEG. Okay? Okay guys, no? Itong lahat ng ito, as well as this, lahat yan, lahat yan is AEG na maitatawag, no? Ano ba yung AEG? Powered by a battery. Yan, lahat yan. Okay? Dito, yan. Pati ito, ayan to, yan. Hanggang dito, lahat yan, ba't ganun? Nag-alolo ko, Yan, no? Yan. Lahat yan, mga ka-airsoft yan. Ito, yan, lahat yan. Ito, yan. Lahat yan, AEG lahat yan, no? Battery operated, okay? Ngayon, ito. Ano ba yung unang nasisira sa battery operated sa rifle? Unang-unang nasisira dyan is what? The battery. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, lagi ko kayong ginaguide. Lagi ko sa inyo sinasabi, learn how to manage your battery. Okay? Pag yung battery mo, maganda ang kondisyon, yung battery mo, mahaayos kang gumamit, pag yung battery mo is talagang nasusunod mo yung mga tama na tinuturo natin, hindi ka mamroblema sa unit mo. Tulad ng sinasabi ko, di ba? Napakasarap mag-airsoft, basta gagawin mo yung tama. Pero, nakakainis mag-airsoft, especially the battery type, kung hindi mo masusunod yung tamang ginagawa. Okay? Bakit ganito, no? Ang battery, number one, na ayaw niyan is na the drain. Okay? Yung nasasaid, di ba? Yung bumababa, especially the lipoly, yung bumababa yung karga niya dun sa allowed na karga. Okay? Yan. Ang battery na lipoly, merong maximum charge yan na 12.6. Bigyan ko kayo example. Halimbawa ito, this is the lipoly battery, no? Kung mapapansin niyo ng malapitan, 3 cells yan. Ibig sabihin, 3 piraso. Okay? 3 piraso, 3 cells. Okay? Bawat cells dyan is, yung maximum charging is 4.2. 4.2 times 3 mo, 3 4.2, equivalent to 12.6. Yan. 12.6. Yun yung maximum na karga. 'Di ba? I-set aside muna natin yung mga milliampere, I-set aside muna natin yun. Nandun muna tayo sa volts, okay? Okay. Tulad nga ng sabi ko, may maximum charging, may maximum na volts na, 12.6. Yan. Equivalent to 4.2. Yan yung sagad. Ngayon, ano yung pinaka-minimum? Ano ba yung pinaka-minimum nung battery na yan? Okay? Ang pinaka-minimum niya is, 3.78 cells. 3.7, edi ibig sabihin, mag-ano na tayo para mabilis. Mag-calculate tayo, no? 3.7, yun, 3.7, yun yung minimum, Okay, ngayon, pag 3.7 na yung battery mo, kailangan i-charge mo na. Pag hindi mo sinunod, pag hindi mo chinarge yan, ang mangyayari, dahan-dahan madedrain yan, dahan-dahan malolobat yan, dyan na pumapasok yung sinasabi kong possible na pwedeng pagkasira ng unit mo. Okay? Kasi, hindi siya
hindi mo na-achieve no yung tamang charging yung tamang voltahe na dapat lang sa battery mo. Okay? Ang LiPoly, ulitin ko, ayaw niya nang madedrain, ayaw din niya nang ma-overcharge. So, yan. Okay, no? Okay, nakakadalawang tanong na tayo. Pero hindi pa tapos yung pangalawang tanong, no? Ayun nga, ano raw ba yung unang nasisira? Ayun, to answer your question, the battery. So, sisimulan ko na ng pangalawa, no? Pangalawang possible masira is gear. Gear, no? Siyempre, yung mga stock unit, especially China or yung mga unit na entry level Taiwan, gear ang unang nasisira, no? Kasi ano lang yan kumbaga malalambot lang. Then, pwedeng i-upgrade mo na lang, no? Pero, yun nga, unang-una, battery, then gear. Yan ang mga una talagang nasisira pagdating sa AEG, no? Pero, tulad ng sabi ko, hindi natin kayang i-predict, ha? Huwag kayong mag-assume na, or na, basta, huwag kayong mag-assume na binili nyo, tapos, kakaba-kaba kayo dahil masisira. Hindi naman ganun rin naman kabilis, di ba? Pero, possible. Yan. Okay? Yan, no? Nakakadalawa na tayo, mga ka-airsoft. Baka may tanong ko. Tara, bato mo, sasagutin natin, no? Bati muna ako. Sir Michael Ulep Clemente. Hello po, no? Okay. Yung mga nagtatanong ng mga details, yung mga presyo, deadma ko na lang ha, hindi ko papansinin kasi ito, may nakalagay naman dito. Okay, no? Yan, sandali, nasa na ba tayo? Okay, magandang gabi boss, sabi ni Alan Villaris. Hello po, magandang gabi rin po sa iyo, no? Sir Idol, yun. Kaya ba ng Lancer Tactical Gen 3 ang M125 na spring? Okay, Nathaniel De Guzman, kaya daw ba ng Gen 3 Lancer Tactical? Pwedeng oo, pwedeng hindi. No? Bakit? Unang-una, kanino mo binili yung Lancer mo? Pangalawa, alam mo ba na ang Lancer Gen 3 merong MOSFET? Diba? May ETU. Yan. Programmable. Okay? Ngayon, kung yung Lancer mo is ginagamitan mo ng LiPoly 12 volts, mag-isip ka na. Okay? Kasi, prone sa pagkasunog, prone sa pagkasira, ang Lancer na Gen 3 kung gagamitan mo ng LiPoly. Yan. Okay. Anong ginagamit sa Gen 3? Sa Gen 3 na Lancer Tactical, maaring hindi ka in-educate nung binilan mo, no? Ang ginagamit dyan is the LiPoly 2 cells lang, 7.4 volts lang. Okay? Hindi mo siya pwedeng gamitan ng 12 volts. Gagana siya pero posibleng masira. Posibleng masunog yung ETU mo. Okay? Ngayon, pag nasunog yon, syempre, hindi nagagana yung unit mo. Yan, okay. Ngayon, kung 7.4 volts ang gagamitin mo, ang problema mo ngayon is hindi kayang pigain, no? Ayan, kasi Lancer Tactical is sa China, no? Although, pero sinasabi ko naman, yun nga lang, may issue kasi yan, yung mga Gen 3, no? Siguro hindi lang sinabi sa iyo ng binilan mo, pero may issue yan. Ang mga Gen 3, mostly sunugin ang mga MOSFET niyan, ang mga ETU. Kaya, yun lang, no? I don't think na kaya niyang pigain yung 125 na spring na tinatanong mo kasi kailangan mo sa Gen 3 magbaba ka ng voltahe para hindi siya masunog. The problem, pag nagbaba ka naman ng voltahe, hindi niya na kayang pumiga ng spring like yung sinasabi mo. Okay, nagtaas ka ng, nag 12 volts ka naman. Okay, maybe kaya niyang pigain, maybe hindi. Kung kaya niyang pigain, ang tanong, tatagal ba yung rifle mo doon sa voltaheng binibigay mo? Yan. Medyo masalimuot yan, no?
Kaya ingat, no? Wag basta nagpapalit, wag basta nag-upgrade. Isumiti mo muna doon sa binilan mo, no? Kasi ganito, halimbawa sa pagkakataon na nasunog yan. Ang tanong, meron bang ipapalit yung binilan mo? 'Di ba? Yun, no? Meron kaya siyang ipapalit. Ngayon, kung wala siya ipapalit, paano nang gagawin natin? 'Di ba? Masakit na sa ulo, 'di ba? Yun. Yun lang. Buti ko sa Big Man mo binili. Sa Big Man, lifetime service warranty. Paano kung sa iba, no? Ang hirap kasi, no? Mahirap sagutin yung tanong mo na mahirap pangunahan yung tanong mo, no? Kasi baka mapahamak ka, ako pa ang sisihin mo. Di ba? Pero kung sa amin mo binili yan, susugalan natin yan. Kasi kung sakasakali masira yan, kaya namin palitan yan. Kaya namin gawin yan. Kaya namin tulungan ka. Okay? Yun. Okay, bossing, bago lang po ako. Pwede ba magtanong? Pwede, syempre, pwede ka magtanong. Huwag ka lang magtatanong ng presyo. Okay, kasi ang presyo at ang details, tinatanong yan sa page. Okay? Doon, mag-PM kayo para po masagot ng buong detalye. Okay? Meron po ba installment? Yes, meron po. Layaway installment plan. Okay. We're at number 5 question. No? Ito. At good quality na po ba ang Blitz battery? Blitz. Pwede na siguro. Pero kasi, for me, kasi kami hindi ganyan ang gamit namin no? Minsan gumagamit kami niyan kung talagang kung talagang low budget yung customer, no, yung ka-airsoft, no. Pero normally ang gamit namin Nanotech Turnigy. Pakita ko sa iyo, Ayan, no. Normally ito ang pinampi-spray namin, no. Ayan, no. Nanotech. Yan, Nanotech Turnigy yan. Yan, Okay, yung Blitz, okay naman, Lipoly yun, kaya lang, yun yung pinaka-budget meal, no? Yun yung pinaka-mura. So, syempre, bakit naging mura, di ba? Merong dahilan kung bakit mura siya. Pero kung okay naman siguro, mahirap kasi mahirap oohan, baka mapahamak ka, no? Pero, yun nga, yan ang pinakamura na battery na Lipoly na pwede mo naman gamitin. Pero, yun nga, nakakatakot lang, no? Ngayon, kung ang gamit mo dun sa Gen 3 mong sinasabi is the stock, hayaan mo na lang, stock na lang, huwag kang magla-Lipoly. Kasi, boss, maniwala ka sa akin, sunog yan, no? Sunog yan. Hindi lang isa, hindi lang 5, hindi lang 10 ang sinunog namin na ganyan, na Lancer Gen 3, kasi talagang yun, basta merong malambot ang pyesa, mahirap although kinikater din naman namin yan, kaya lang talaga sinasabi namin yung mga dapat malaman ng customer para hindi siya mabibigla, no? Bagay na ipinagkakait sa inyo ng binilan nyo. Yan. Okay. Okay, boss. Jong L. Binyas. Sayang, ang ganda ng tinatanong mo, Shadow, pang high-end yan, pero hindi mo nabasa to, sir, no? Sana po, pakibasa to para mas maganda ang magiging vlog natin, mas maiintindihan natin ang bawat vlog natin, no? Okay, good evening, Boss Idol, sabi ni June Gakusan. Hello po, good evening po, bossing. Ayan, okay, salamat, Idol, sa sagot, sabi ni Nathaniel de Guzman. Walang problema, boss. John L. Binyas, nampaplug ka na, sir, ha? Winawarningan kita, iba-block kita, okay? Nampaplug ka na, pina-flood mo na yung page namin. Isa pa, sir, iba-block na kita, okay? Ayan, ha? Unang-una, isang beses lang pag nag-type, hindi kailangang ulitin kasi meron akong monitor, kaya kong basahin. Pangalawa, nakalagay naman di ba?
dito yung dapat. Sunod na lang po tayo, no? Kasi, bossing, para maging maayos naman ang pagbablog po natin, okay? Okay. Big man, pasok na ba ang 20K ko para sa isang rifle? Pasok na yan. Pasok na yan, no? Walang duda. Makakabili ka na ng dissenting klaseng rifle sa halagang 20K, no? Pero syempre, learn how to manage pa rin your expectations, no? Baka naman naghahanap ka ng super upgraded, hindi pasok. Pero kung naghahanap ka ng basta rifle, pasok na po yan. Okay, no? Okay. Big man, medyo nadismaya ako. Pasensya na hindi ako sa iyo bumili ng unit. Okay lang, walang dapat ipaghingi ng pasensya, no? Kung hindi ka sa akin bumili, kung sa akin ka bumili, good. Kung hindi ka sa akin bumili, okay lang rin, friends pa rin naman tayo, no? Okay, nadismaya ako, pero hindi ako sa iyo bumili ng unit. Bakit yung unit ko, mid-level Taiwan? Pero nagulat ako, bakit mababa ang FPS? Mas malakas pa yung FPS ng China ng tropa ko. Okay. Baka yung China ng tropa mo upgraded. Alamin mo muna. Pangalawa, bakit raw medyo mababa ang FPS? Medyo mababa ang FPS talaga ng Taiwan, no? Pagpapasok yung unit dito sa Pilipinas, mababa ang FPS ng Taiwan. Bakit? Kasi sa Taiwan, sa Japan, sa other part ng mga country, merong required FPS. Regulated ang FPS, regulated ng gobyerno nila. Okay? Ngayon, hindi sila pwedeng magbenta ng unit na will exceed, let's say, kumbaga ganito. Ang pwede nilang ibenta na FPS ng unit nila is yung FPS na required sa game nila, which is 380 to 420. Minsan nga 400 lang, no? So, hindi sila pwede magbenta ng 450 ng 500 FPS kasi hindi napapasa. Okay? Kaya pagdating dito sa Pilipinas, usong-uso sa atin yung ina-upgrade. Di ba? Ina-upgrade kasi normally gusto ng Pinoy malakas. Kaya pwede mo namang i-upgrade. Ang masarap lang pag Taiwan unit, talagang simpleng upgrade lang, malakas na agad. So, yun, no? Kaya medyo mababa ang FPS nila dahil nakabase yung lakas nung ibinebenta nila based doon sa requirement doon sa bansa nila. Yun. Okay. Sagot na naman natin. Okay. Which is better in terms of reliability? Rifle or pistol? Sir Glenn Mendoza of Malabon City. Which is better daw? Ano raw yung mas okay, mas maganda, sabi, no? Pagdating sa reliability, kumbaga, yung maasahan, no? Rifle or pistol. Actually, parehas po sila. Parehas mo silang maaasahan, especially kung yung unit mo is dissenting brand. 'Di ba? Parehas 'yan. Ngayon, reliable silang parehas. Ang pinagkaiba lang kasi nila, si rifle is mahaba. Si pistol is maiksi. So, kung maiksi, madaling itago. Kung mahaba, iskandalo. Ayan. Ano pa pinagkaiba nila? Si rifle, mahaba. Si pistol, maiksi. Pag ang unit, mahaba, mas malakas kesa sa maiksi. Ayan. Si rifle is mostly the battery. Si pistol is the gas. Ang problema, pag wala ka ng supply tulad ng gas, nga ka na. Hindi mo na siya malalaro. Pero, kung ang rifle naman, naubusan ng battery, anong gagawin mo? Para lang siyang cellphone, i-charge mo lang.
Di ba? Yun ang pinagkaiba naman nila, ha? In terms of maintenance, for me, mas madaling i-maintain si rifle. Di ba? Kasi, sa gas kasi, pag wala ka ng gas, nga, talaga naman. Kasi hindi ka naman pwedeng magpakarga ng gas sa kung saan, di ba? Meron lang talagang gas na fit para do sa unit mo, which is green gas. Yan, okay, no? Okay. Grabe ha, gaganon-ganon lang ha. Pang-8 question na sagot natin, okay? Okay, next question natin, no? Saan nagsimula ang green gas? Galing kay, sino to? Maylin of, Maylin? Babae? Grabe ha. Maylin of Sairaya, Quezon. Okay. Grabe, meron tayong babaeng subscriber. Oh, by the way, mga ka-airsoft, no? Kayong mga nanonood ngayon, kayong mga tumutulong sa akin na magpalaganap ng vlog na to, hindi ko kayo tinuturing na follower, no? Actually, medyo pangit pakinggan yung word na follower. Ayaw ko kayong tawaging follower. Kaya ang tawag ko sa inyo, subscriber, no? Magkaiba yun, no? Follower kasi parang ang dating, you are my follower and I am the king. Parang gano'n. No. Parang hindi ko matatanggap yun. Ayaw kung tatawagin ko kayong follower, no? Pinakamaganda na tawag ko sa inyo is subscriber, no? Yun yung magalang na pamamaraan na pagtawag. Pag tinawag ko kayong follower, parang hindi ko ma-feel, hindi ko maatim na tawagin na follower yung mga ka-airsoft ko, no? Parang feeling ko ang taas-taas ko, gano'n. Hindi ako gano'n klaseng tao, no? Kaya hindi ko tinitreat ang mga ka-airsoft na follower or fan. Hindi kayo follower, hindi kayo fan. Ano ko kayo? Ka-airsoft ko kayo, subscriber ko kayo. Ayan, okay na? O kaya, yan, may share button tayo dyan. Tulungan nyo naman ako. Share nyo naman. Para, syempre, mamimigay ako ng rifle, no? Ng DMR rifle na ballpen. Ayan, ha? Yan. Sa mga nag-share ng ating live video, mamimigay ako. Malapit na matapos na naman ang buwan ng Agosto, ha? Kaya, nako, ayan. O, di ba? Ano pang antayin nyo? O, di ba? Kaya, masaya tayo, okay? Okay. Saan daw ba galing ang green gas? Okay. Natackle ko na dati to, no? Ganito, mga ka-airsoft, no? Way back ha, history na naman to, okay? Way back, 20 years ago. Okay, hindi pa. Balik pa rin tayo. Way back, 30 years ago. Yan, way back 30 years ago, ang uso nun, wala naman talagang airsoft. Okay? Pero, ang uso nun is, pero meron ng mga BBs. No? Ang uso nun is mga gas type. Yan. Wala pang mga gas blowback. Way back, no? Pero meron ng mga gas type na tinatawag, ha? 30 years ago, 30 to 25 years ago, ang ginagamit namin is Flon. Freon. Yun yung mga refrigerated gas na ginagamit sa pagpapalamig ng aircon. Yun yung naglalaro dun sa cooling system ng aircon. Yung Freon, yung Flon, tawagin, no? Yan ang ginagamit namin. But, no? Sa gitna ng journey niyang mga mga gas type pellet gun, no? Gas type pellet gun kung tawagin yan noon, no? Napag-alaman na masama pala sa kalikasan at masama na masinghot ng tao yan, no? Bakit? Kasi meron niyang contain na oil. Ngayon, syempre, pag nasisingot mo yan, yung oil na pupunta sa lungs mo. Plus, nakakasunog ng ozone layer yung mga
Freon. No? Kaya nga, pag halimbawa magpapagawa ka ng aircon mo, meron tinatawag na proper disposal. Hindi basta pinapasingaw ang mga Freon. Hindi basta pinapasingaw yung cooling system ng isang sasakyan or 'di ba? Kasi merong disposal, proper waste disposal na tinatawag yan. Hinihigop yan, no? Hinihigop yan ng isang machine para bina-vacuum kung tawagin. Anyway, no? Yun ang history niyan, okay? Flon Freon. Ngayon, siyempre matatalino naman ang tao. Gumawa sila yung safer version ng Flon ng Freon, yun na yung green gas. Tapos, kasabay niyan, naglabasan na ngayon yung mga gas blowback. Ayan, no? Naglabasan na yung mga gas blowback. Nauso na, no? Yung mga gas blowback pistol, gas blowback rifle. Yan. Tapos, na rin, lumabas na rin yung AEG, yung mga battery operated rifle. Yan ang history niyan, no? Mamaylin of Quezon, maraming salamat po, no? Natuwa naman ako kasi meron tayong babaeng subscriber na interesado, no, na nagtatanong, no? Okay, dito muna tayo sa aking monitor, no? Okay, ano po ang ina-upgrade sa pistol para lumakas ang FPS? Text po, Nonito Osorio Karim. Actually, sa pistol, wag mo nang masyadong asamin na lumakas, no? Kasi, kung lalakas man sa pistol, konting-konti lang. Wag mo nang asamin na lumakas. Ang hanapin mo pagdating sa pistol is the accuracy, no? O hindi mo kailangan ng malakas sa pistol kung ang kapalit naman nito is hindi mo maitama, 'di ba? 'Yon. Sa pistol, wag mo nang hangarin na lumakas. Accuracy ang hangarin mo pagdating sa pistol. Sa akin, tinanong mo ko kaya nag-advise lang naman ako, no? Pero kung gusto mo talaga na malakas, go for the rifle. Talagang hindi maikakaila talagang iba yung lakas na ibibigay sa iyo ng rifle compare mo sa lakas na kayang ibigay sa iyo ng isang pistol. Yan, okay, no? Okay, paano malaman kung fake or orig ang green gas, no? Actually, wala namang isang batayan ng fake at orig. Syempre, yung fake, masasabi natin na fake, yung green gas, kasi mahina, 'di ba? Mahina siya. Hindi niya nasa-serve yung purpose niya, 'di ba? Pero walang bataya, wala naman kasi nakalagay kung fake or orig, 'di ba? Pero yun nga, mahina siya, no? Nakalagay 12 kg, pero ang hina niya, 'di ba? Yan ang sinasabi ko, no? Tapos basta, no? Kasi maraming ngayon halimbawa, ito yung mismong gas, no? Ayan. Halos parehas kayang-kayang gayahin di ba? Yung ng Samsung di ba? Nakita nyo merong Samsung na mga binebenta sa online, yung pala Vietnam, yung pala Indonesia, no? Pero halos kamukha ng totoong Samsung. Yung iPhone din, mag-search kayo sa online, iPhone replica. Di ba? Kamukhang-kamukha. Talaga naman, walang pinagkaiba. Makikita mo na lang sa performance. Yan, no? Okay. Ito, Ike Jimenez sabi, good evening, Sir Bigman. Hello po, Sir Ike. Good evening po. Hello, bossing, sabi ni Emmanuel Emas. Hello, Sir Emmanuel, no? Okay. Saan na ba ako? Okay. Boss, good evening. Okay, no? Ito, may tanong na naman tayo, Pang 9 or 10 na yata ito, no? Boss, good evening. Tanong ko lang, galing to kay Renz Francia. Tanong ko lang, ano kaya ang posible sira or may diferensya sa trigger ng M4 na ayaw mag-single fire, pero okay sa auto? Trigger assembly. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, no? It is the trigger assembly, yung contact, hindi na umaabot or
masyadong gigil kasi yung nag-fire ng rapid, so masyadong binabad, nag-init, no? Ngayon, marami kasing pinagsisimulan yung pag-iinit na yan. It's either hindi compatible ang gear sa motor, sa spring, no? Kasi may compatibility yan, tatlo na yan. Pag hindi compatible yung motor sa gear, sa spring, basta ikaw lang nag-upgrade, walang calculation, nagmagaling ka lang, kinapa mo lang, walang calculation ng isang gunsmith, hindi compatible, ang karaniwan nangyayari, nag-iinit. Ngayon, pag nag-iinit, buong system, it's either the wiring or the contact ang pwedeng masira, no? Pag pinersa mo pa yan, pag pinilit mo pa yan, isusunod na yan ang motor mo or the battery. Yun, no? Kaya, alam nyo, napaka-crucial. Lagi kong sinasabi, di ba? Very crucial ang pag-upgrade. Kaya kailangan, pag mag-upgrade kayo, as much as possible, mayroong guidance ng legit na gunsmith, ng matalinong gunsmith, no? Marami ako nakikita, no? Gunsmith, nagbablog pa, medyo sablay, no? Sablay. Unang-una nakikita ko, gumagamit siya ng 14 kg sa pistol. Napapailing na lang ako kasi kawawa naman yung kliyente nito, no? Kawawa naman yung kliyente niya kasi yung kliyente niya, kumbaga, ganito yan pag yung umaakay dun sa bulag is bulag din, ma-aksidente sila parehas, di ba? Nagets nyo? Kung ang umaakay dun sa bulag, bulag din, pwede silang masagasaan sa kalsada, dalawa silang bulag, di ba? Ganon. Kumbaga, hindi niya alam yung tama, tapos, hindi na nga niya alam yung tama, itinuturo niya pa yung alam niyang mali, dalawa na silang nagkakamali, di ba? Yun. Tandaan nyo dito sa Big Man, hindi kayo tuturuan ng mali, no? Kasi unang-una, kami rin ang talo pag tinuruan namin kayo ng mali. No? Yung mga subscriber ko, pag tinuruan ko ng mali, ako rin yung matatalo kasi lifetime service warranty ako Ang unit binibili sa akin, kahit 3 years from now, dalhin mo sa akin, libre ang repair. No? Ngayon, kung hindi ko sa itatama sasabihin yung tama, kung hindi ko sa ituturo yung tama, kami rin yung talo, kami rin yung malulugi kasi lagi ka nagpaparepair. Lagi kaming bumabayad sa gunsmith, di ba? Kaya yun mga ka-airsoft, no? Sana makikinig kayo para hindi kayo mapapahamak. Okay? Hoy, sabi ni Nonito Osorio Karin, okay, thanks po. Sabi niya, bakit? Ba't siya nag-thanks? Ano ba yung tanong na nasagot natin? Yung sa FPS para lumakas, no? Oo, yun. Okay, boss, accuracy Sir Nonito, try mo magpa-fix barrel, no? Okay, mga airsoft to, maglaro tayo ngayon. Maglaro tayo. Kunin niyo yung mga pistol nyo. Yan. Hawakan nyo yung mga pistol nyo at yung mga pistol nyo, kalugin ninyo yung barrel. Ganunin nyo. Shake nyo. Yung mga pistol namin, lahat naka-fix barrel. No? Lahat ng binibenta ng Big Man, naka-fix barrel. Lahat ng bumili sa Big Man, libre lang ang upgrade ng fix barrel. Okay? Yung mga pistol nyo, malamang sigurado, ganito ang performance. Halimbawa ito, Glock Yan, Glock to Yan. Yung mga pistol nyo, ganito. Yan. Yan, ganyan Lapit natin para maliwanag. Yung mga pistol nyo, malamang sa malamang, mga airsoft, ganito. Yan, ganito. Ganyan ninyo yung barrel ng pistol nyo. Ayan, antimano, hindi diretso, di ba? Kita nyo? Ganyan, yan ang mga pistol nyo, Yan, antimano, nakatingala, di ba? Ayan, yan, Okay. Kalugin nyo yung mga barrel nyo, ayan. Ayan. Yan, malamang ganyan ang mga pistol nyo. Okay? Pero yung sa
sa pistol ng Big Man na ibinibenta sa inyo, ganito. Tingnan yung pistol. Hindi kumakalog. Walang kalog. Walang kalog up and down. Tapos pansinin nyo yung naka-align yan. Walang kalog up and down. Walang kalog left and right. Yan o. Naka-fix talaga. Okay? Yan. Pero yung pistol mo na nabili mo sa iba, ganito. Yan. Ganyan o. Ganyan. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan, di ba? Ayan, no? Okay? Pero yung pistol ng Big Man, upgraded. Naka-fixed barrel. Walang kalog. Yan. Okay. Ano lang yan? Comparison lang yan, no? Kumbaga, ano ba yung pinagkaiba ng Big Man doon sa ibang shop? Yan. Pinagkaiba ng Big Man doon sa ibang shop, yung unit ng Big Man, upgraded. Okay? Doon sa ibang shop, all stock. Yan. Okay, no? Ngayon, magkano ba ang pa-fix barrel? Normally, ang pa-fix barrel, 3,000 to 3,500 up to 3,800. Yan. Yan ang charge talaga dyan, ha? Ulit. Ang pa-fix barrel, 3,000 to 3,500 up to 3,800. Ngayon, dito sa Big Man, pag sa amin ka bumili ng unit, libre ang pa-fix barrel. Okay? Pag sa amin mo binili yung unit mo na kukunin mo, na iuuwi mo, naka-fix barrel na. Naka-upgrade na ng fixed barrel. At sa mga darating na araw, yung mga unit namin is i-upgrade na rin ng anti-freeze nozzle. No, yan. Okay, no? Hindi lang fixed barrel ang i-upgrade, kundi pati anti-freeze nozzle. Yan. Okay. Yun ang difference ng unit namin at saka unit ng iba. Okay? Yung unit namin, upgraded, while dun sa iba, stock. Yan. Ha? Ngayon, magkano ang pa-upgrade ng fixed barrel? 3,000 to 3,500 up to 3,800. Yan. Okay. Kaya, hindi nyo kami pwedeng ikumpara talaga sa iba. Malayong malayo, no? Kasi yung sa amin, yung unit namin, alam nyo ba, alam nyo ba na ang bawat unit tinotono, chino-tune? Diba? Hindi, sa ibang seller kasi nauso yung pagdating ng unit, galing sa supplier, benta agad. Dito sa Big Man, hindi yon. Pagdating ng unit, dadaan yan sa gunsmith. Hahawakan ng gunsmith yan, itotono. Then, i-upgrade bago ibebenta sa inyo. Yan, no? Okay. Hindi pwedeng benta agad. Hindi ko pinapayagan. Bawal sa akin yon. Gusto ko, itotono muna bago ibenta sa inyo. Okay. Diba? Pag bumili ka ng motor, NMAX, bumili ka ng motor, big bike, diba? Okay, gumagana siya, may uuwi mo. Pero kung isasali mo sa karera or iba biyahe mo, diba? Pinapatono pa natin. Diba mas maganda yung nakatono? Diba? Hindi i-upgrade. Pero nakatono. Yun. Di ba yung iba nga, naka-NMAX ka, nagpapalit ka pa ng panggilid na tinatawag, di ba? Racing pulley, racing CDI. Di ba? Kasi gusto mo nakatono yung unit mo. Yan, no? Ngayon, nag-upgrade ka ng spring, dapat tinotono rin. Hindi ko nag-upgrade ka ng spring, bibilis na. Ganun din di ba sa motor? NMAX mo, nagpalit ka ng belt, nagpalit ka ng panggilid, nagpalit ka ng pulley. Di ba dapat tinotono? Binobolahan. Yan, no? Malaking pagkakaiba sa totoo lang, no? Ng Big Man sa ibang seller, no? Dito, bago pa kawalan yung unit, sigurado, tonado, nakatono. Malaking bagay yon, no? Hindi lahat marunong magtono, no? Hindi lahat marunong mag-ayos ng unit. Okay?
Yung iba, nakahawak lang ng screwdriver, nakahawak lang ng martilyo, nakahawak lang ng langis, nakapagbaklas lang ng pistol, nakapagbaklas lang ng rifle. Feeling nila, gunsmith na sila. No? Yung iba, napagana lang niya yung rifle ng barkada niya, ang taas na ng tingin niya sa sarili niya, feeling niya, gunsmith na siya, feeling niya, kaya niya ng tapatan yung mga magagaling na gunsmith. Diba? Marami nun. Ang tawag doon, oportunista. Diba? Nakatungtong yung langaw sa ibabaw ng malaking kalabaw. Yan. Okay, no? Kaya mag-iingat kayo, no? Hindi basta ina-upgrade ang bawat unit, kailangan marunong. Pangalawa, nag-upgrade ka ng certain parts, tinotono yan. Okay? Alam yan ng mga magagaling na gunsmith, no? Pero yung mga nag-gunsmithan dyan, kokontra yan. Kasi hindi sila marunong magtono. Okay, no? Next tayo, no? Sabi rito, salamat po, Boss Bigman, sabi ni Renz Francia. Magandang gabi, Sir Bigman, sabi ni Matthew Gaspar. Magandang gabi, Sir. I'm John from Davao. Hello po, RJ, Cab. Hindi ko maintindihan to, no? Magandang gabi, Sir RJ, no? Boss Bigman, nakaipon ako ng 10K. Ano po unit na swak sa 10K? Marami ng pasok dyan, no? Sir Dondon de Leon, mag-PM ka po para malaman mo yung detalye. Okay? Huwag po rito, no? Sir Bigman, may L96 po kayo. Yes, meron kami. Upgraded yun sa amin, no? Okay? Shout out, Sir Bigman, sabi. Okay? Ni Acosta John Bernard. Ano po advantage ng anti-freeze nozzle, boss? Lagi kong sinasabi na to, Sir Alan Villaris, anti-freeze nozzle at saka ng ordinary came from the word itself, anti, di ba? Pag sinabing anti-carnapping, di ba? Anti-rust, para hindi kakalawangin. Anti-freeze, para hindi magyeyelo. Ano ba yung nagyeyelo? Yung nozzle. Bakit nagyeyelo? Pag dire-diretso ang firing. Ngayon, ano mangyayari pag naka-anti-freeze ka? Hindi magyeyelo yung nozzle kahit dire-diretso yung firing. Ayan, no? Alam ko naman, na-encounter mo na itong tanong na to, pero okay lang na itinanong mo ulit, at least nalaman ng iba nating ka-erso. Okay? Good evening po, Big Man, sabi ni JP. Okay. JP Resurrection. Okay. Good evening, Peng. Okay, no? Hello po. Ganda gabi, sabi. Sa G70 Gen 5 may anti-freeze nozzle. Pagpasensyahan nyo na, no? Regarding sa anti-freeze nozzle, meron ako rito, ilang piraso lang to. Actually, itong ilang piraso na to, hindi ko na binebenta. Ginagamit ko siya para sa pag-aaral ng mga project na gagawin namin sa pag-anti-freeze nozzle, no? Kaya, wag nyo nang tangkain na bilhin to. Ito, ilang piraso lang kasi ito, 15 pieces lang, no? Actually, kasi paano ba sabihin to? In order na perfect mo yung isang bagay, talagang magdadaan ka muna sa may sisirain ka, may masisira, mali ng adjustment, mali ng kabit, minsan nasisira, ganun eh. Kaya ang ginagawa namin, kumuha ako ng ganitong 15 piraso. Actually, ang anti-freeze nozzle, mga ka-airsoft wala pang fix na presyo, pero more or less, magtatakbo yan ng 1.5 to 2,000, no? Yung anti-freeze nozzle, no? 1.5 to 2,000, ganun na magiging presyohan yan, no? Wala pang fix, hindi pa natin alam. Syempre, pag landed na, saka tayo magkakapresyo, no? Yun, napakalaki ng nagagawa ng isang unit na upgraded ang loob at hindi unit na upgraded ang labas, okay? Pag upgraded ang labas, bling-bling lang,
Hindi consider upgrade yun, no? Ano yun? Hindi, ganito, no? Pag yung unit mo ang upgraded is yung mga important parts, matatawag yun assets. Okay? Pero pag ang unit mo upgraded is yung mga tulad ng ano ba? Tracer. Yan, dami yan. Daming tatamaan dyan, ha? Tracer daw, upgraded. Or Spitfire. Yan ang mga ano eh. Yan yung mga nonsense upgrade. I'm not a fan of those upgrade, no? For me, kung yung unit mo naka-Tracer, naka-Spitfire, hindi upgrade yun. At hindi asset yun. Liabilities yun. Assets versus liabilities. No, ganun yan, no? Kaya, payo ko sa inyo, huwag kayo mag-upgrade ng mga bling-bling na walang kakwenta-kwenta. Mag-upgrade kayo, yan, tama yan. Anti-freeze nozzle, inner barrel, fixed barrel, yan ang mga i-upgrade nyo. Huwag yung mga tight barrel, yan, upgrade na maganda yan, di ba? Huwag yung mag-upgrade kayo, Spitfire, Tracer, Big Man, meron ka ba Tracer, Bibis? Gusto ko umiilaw yung bala ko. Ganun ba? Dapat ka dun sa Star Wars. Kalaro mo yung mga taga Star Trek, di ba? Tapos ikaw, mag-costume ka ng Obi-Wan Kenobi. Ayan, di ba? Yun, ganun yun. Ayaw ko kasi yun eh, no? At ayaw ko rin maging ganun kayo, no? Biruin mo. Tracer. No? Tinatawanan ko lang yung mga naka-tracer, no? Nakakaawa. Kasi bakit? Nabudol kayo ng binilan nyo. Nabudol kayo, no? No offense, ha? Nabudol kayo. Bakit? Bibili ka ng tracer. Saan ba ginagamit ang tracer? Paano mo ma-enjoy? Pag gabi. Ang tanong, magpa-firing ka ba ng gabi? Meron bang laro ng gabi? Hindi kaya murahin ka nung kapitbahay mo, pag gabi na naririnig pa yung baril mo, pak, 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 pak. Hindi kaya sigawan ka, hoy! Magpatulog ka naman! Di ba? Yun, no? Dagdag gastos ng walang kapararakan. Ayan, no? Yan, kaya nga sabi ko, assets versus liability. Kung upgrade mo, fixed barrel, tight barrel, ano pa ba? Anti-freeze nozzle, ano pa ba? Yung mga upgrade na magaganda. Di ba? Yun, basta yung mga ganun na upgrade mo, the best ka doon. Pero kung upgrade mo, mga bling, wala, nakakadiri. Di ba? Pistol, isusupressor. Pistol, ilalaudener. Pistol, itetracer, i-spitfire. Kadiri. Nakakadiri lang, ha? Diretsahan lang tayo rito, mga kaersop, ha? Pasensya na, hindi ako bolero, okay? Hello po, sabi. Good evening, Big Man. Meron po ba tayong extra mag post SRCI Kappa, Jetfield, Renzo, Astrero? Yes, meron kami nun, no? Meron po. Opo. Okay, salamat, Boss Big Man. Sabi ni Alan Villaris. Okay. Good evening po, sabi ni Franz Tyron Cordova. Yan, Franz Tyron Cordova, no? Ganda naman ang apelyido mo, sir. Cordova. Grabe, no? Good PM, Boss Big Man. Kailangan pa ba niya ng permit? Uy, ito na naman kami. Permit? Hindi. To tell you honestly, hindi. Hindi mo kailangan ng permit para mag-ari, hindi mo kailangan ng permit para maglaro ng airsoft. Okay? Ngayon, option mo na lang kung gusto mong gawing komplikado ang bawat bagay. Okay? Meron kasi tinatawag na permit one-time registration. Option mo yon kung gusto mo. Ang tanong ito lang, may permit ka versus walang permit. May permit versus walang permit, okay? Ito bang may permit, pwede niyang bitbitin yung unit niya, pupunta siya sa mall, pupunta siya, or nagdadrive siya ng sasakyan, pwede ba? Hindi. Ito walang permit, hindi rin. O, di ba? O,
Ito bang may permit? Pwede ba niyang ilabas yung unit niya during gun ban? Hindi. Itong wala, hindi rin. Di ba? Ganun. Ito bang may permit? Pwede niyang ipagyabang or dalhin sa kalsada yung unit or mag-firing siya sa kalsada? Kasi sasabihin niya, may permit ako. Pwede ba? Hindi. Ito, hindi rin. So, anong nagawa ng permit mo? Di ba? Yung permit mo ba, binigyan ka ng pagiging VIP? Yung permit mo ba, binigyan ka ng pribilehiyo? Wala. Anong nangyari? Gumastos ka ng bagay na walang kapararakan. So, kukuha kang permit? Mag-isip ka doon. Yun, no? Okay. Diretso lang boss bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit, tinanong nyo ko, sinagot ko po kayo. Okay. Pasensya na, no? Kung siguro na-open kayo sa the way ng vlog natin, ito talaga ako Pag ako binago ko to, naging bolero ko, hindi na ako si big man. Para na ako yung mga ordinaryong seller na nambubudol, no? Dito sa big man, hindi ko kayo bobolahin, diretsahan lang dito, no? Diretsa, kung feel nyo, panoorin nyo. Kung ayaw nyo, okay lang, alis kayo. Wala tayong dapat pagtalunan, hindi mo ako kilala, hindi rin kita kilala. Masyado ng maraming problema ang mundo para magdiskusyon pa tayo. Okay, no? Okay, good PM. Sorry, Big Man, kailangan pa ba? Ay, yun, nasagot ko. Pepito, no? Shout out, Big Man, malapit na gun ban. Makapagpahinga na naman, mga beng-beng. Ay, oo. Nel, dolo dyan. Makakapagpahinga ang mga beng-beng, especially the real steel. Especially yung mga, mga live, no? Pero sa airsoft, hindi naman. Kasi, di ba? Paano magpapahinga? Hayaan mo sila magpapahinga. Pero tayo airsofter diyan ka sa garahe mo. Ialis ka Pak, 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 pak. Di ba? Pero hindi mo pwedeng gawin sa tunay yon na pepwesto ka sa garahe mo. Pak, 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 pak. Ay, nako, maya-maya may pulis na. Pero, sa atin sa airsoft, doon ka, pwesto ka sa garahe mo, tayo mo yung mga target. Pak, 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 pak. Di ba? Yun ang masarap sa atin sa airsoft. Okay. Pero sa real steel, hindi mo pwedeng gawin yun. Maya-maya lang, nandiyan na yung PNP. Di ba? Ayun. Kaya ang dami nagsiswitch sa airsoft Kasi, yun nga, ang tagal na naman na walang firing range, di ba? Ang tagal na naman. So, pang-alis ka para hindi ka lawangin, sabi nga yung mga pulso. Okay, no? Grabe, dami rin natin nasagot In fairness naka 15 question tayo At saka ang dami pa rito, no? Hindi ko pa masagot, no? Ang dami, grabe. May tanong pa ba? Big Man, okay lang ba yung SRCI Kappa na baon ko? Nabaon ko. Inaya po kasi ako mga friend ko sa field. Hindi ko magets. Okay lang po ba yung SRC High Kappa na baon ko? Inaya kasi ako ng mga friend ko sa field. Okay lang, Sir Jed Phil. Huwag ka lang gagamit ng 14 kg. Ang sakit yan. 12 lang, pwede na. Pwede na siguro, no? Kung inaya ka naman kumbaga, mga naka-glock sila, ikaw naka-high kappa ka bigla, lugi sila. Kasi mas malakas talaga yung high kappa. Pero, para maging healthy na lang yung game, gumamit ka 14 kg lang. Huwag kang gagamit ng CO2 or huwag kang gagamit ng 14 kg. Kasi nakakahiya naman. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang airsoft, hindi palakasan. Ang airsoft, hindi sakitan. Ang airsoft is nag-i-invite ng mga friends. No? Ang airsoft is a sport. Hindi ka makakapag-invite ng friends, hindi maituturing na sports, kung hindi healthy, kung hindi masaya. Okay? Pag yan nakakapikon na, pag yan nakakasakit, pag yan nagke-create na ng away, ibig sabihin hindi na healthy. So, hindi na siya sports. Hindi na masaya. Diba? Basta, lagi niyong tatandaan, ang airsoft hindi palakasan yan. Okay? Parang ang buhay ng tao.
ang pagdadrive ng sasakyan, hindi laging karera yan. Magkikita at magkikita rin kayo dun sa destinasyon nyo. So, bakit mo kailangang humataw ng humataw? Enjoy the views, no? Di ba? Enjoy the ride. Sabi nga, di ba? Paano mo ma-enjoy yung ride kung maya hataw ka ng hataw sa sasakyan? Sa motor, di ba? Paano mo ma-enjoy yung ride, yung views, kung talagang lagi kang hataw? Pangit. Malapit ka pa sa disgrasya, di ba? Yan. Ganun din sa pag-airsoft. Ang sarap ng chill-chill lang. Nasa game site ka, nasa field. Pak! Aray, pare! Sakit na! O, gano'n, okay lang. Hindi yung mapapamura siya kasi bumaon, mapapamura siya kasi binigyan mo siya ng napakasakit na tama, di ba? Pangit yun. Pero yung, pare, hit! Sarap! Sakit. O, gano'n, yun, okay na yun, di ba? Pero yung sasaktan mo yung tao, ay ibang usapan yun. Kahit mo sa akin mo gawin yun hindi na ako uulit sa field nyo, di ba? Kasi hindi naman sa ayaw ko masaktan. Kaya lang, nakilala ko lang yung klase ng pagkatao nyo na hindi kayo yung mga respectable airsoft player. Alam nyo yung mga yung mga talagang tinitingala sa mundo ng airsoft, sila yung mga respetado, mga doktor, engineer yan, yung mga yan, no? Sila yung mga saktong lakas lang, chill lang, no? Pero yung mga nananakit, no? Sila yung mga squammy, kung tawagin, squatter, no? Kumbaga, kaya sila nananakit, deep inside, sa buhay nila, may kulang na hindi nila na-achieve. Ang ginagawa nila, sinasaktan nila yung mga kalaban nila. O, yan, gano'n, no? Yan. Kaya, mga ka-airsoft, mag-isip-isip tayo, no? Maybe it's time, no, na ituring natin ang airsoft na sports na healthy at hindi sports na nakakainis. Yan, ha? Ako lang yata ang airsoft shop na nagpo-promote ng ganito. Hindi ko lang rin alam, ha? Pero yung iba kasi, baliwala, no? Basta makabenta lang. Pero sa atin talaga, as much as possible, pinopromote natin yung healthy environment dito sa ating hobby. Yun, salamat po! Okay, no? That's why we support boss. You care about clients and fellow ka-airsoft, sabi ni Alan. Thank you po, thank you. Hello po, sir. Gandang gabi po from Bicol, Naga, no? Sabi ni Norly Francisco Sairitan, no? Paano, sir, maka-order po sa inyo? Sir Norly, mag-PM ka po para malaman mo ang details. Salamat po sa payo. Lalaro ko unit ko. Galing sa inyo. Okay. Jedfield Renzo Astero. Okay. Sige, sir, good luck. Balitaan mo ako, Balitaan mo ako. Pero chill lang, Huwag manggigigil. Kumbaga, learn how to manage pa rin, no, your unit. Tapos 12 kg lang, boss. Kasi kawawa naman yung mga kalaban mo kung gagamitan ng 14 kg. Biruin mo, 14 kg ng SRC High Kappa, 450, 470. Aray ko. Parang binaril mo sila ng rifle, di ba? Kasi ganun ang lakas ng mga rifle natin, di ba? Okay, airsoft is a gentleman's game, sabi ni Franz Tyron Cordova. Tama ka dyan. Nakakasira lang yung mga zombie na players. Exactly! Nakakapikon. Nakakawala ng poise, nakakawala ng no? Pag yung mga kalaban mo, zombie, cheater, kung tawagin, madadaya. Grabe, no? Obvious na na natamaan. Pero parang walang pakiramdam. Pag ganun, hindi healthy, nakakainis, no? Imbis na after the game, ganito, no? Pag ikaw cheater ka, maraming masasaalang-alang, Alam mo bakit? Lahat ng kalaban nyo mawawala sa mood. Lahat ng nandun sa game site, mawawala on that certain game, no? Mawawala sila sa mood. Bakit? Kasi merong isang taong cheater, Merong isang taong ayaw umamin. Hindi siya gentleman. Ngayon, at the end of the game, magpupulasan na kayo, mag-aalisan na kayo. Sa tingin mo ba, babatiin ka niyan? Hindi. Deadma ka dun sa kanila kasi cheater ka. 'Di ba? So, anong na-develop mo? Naging healthy ba yung game? Hindi. Pumangit yung game dahil sa isang anay na katulad mo na zombie na na cheater. Yan, no?
Kaya ako galit ako sa cheater. Bakit? Pag merong isang cheater, kahit isa lang, kung merong 50 player, may isang cheater, bad trip na lahat yun. Makinig kayo ha. Bad trip na lahat yung 50 na yun. Mag-uuwian na yan. Sakay ng kanya-kanya sasakyan, sakay ng kanya-kanya motor. Hindi na magpapansinan yan. Bakit? Kasi na bad trip na eh. Nainis. Masakit yun. Parehas tayong lalaki. Parang feeling ko, tinapakan mo yung pagkatao ko eh. Di ba? Yung obvious na binaril mo, pak. Hindi siya nag-hit. Tapos lumingon siya sa'yo, binaril ka. Oh. Di ba? Bandang huli, mag-aalisan niya mga yan, hindi magbabatian. Pero kung naging maganda yung game, masaya, honest lahat sumunod sa FPS, sa itinat ng FPS, bandang huli yan eh. Kahit hindi mo makilala pag nagdadrive na, aalis na. Uy bro, thank you nice game pare. Next Sunday ulit. Oh, di ba? Yan, totoo yan, no? Pag naging maganda yung performance, yung game, walang anay, walang abnoy, walang abnormal na isang tao na nandadaya, pag naging maganda yung laro, grabe, nakabaon yan sa bawat puso, sa bawat utak ng mga airsoft player. Uuwi na, okay, nakamotor ka, nakabackpack sa unit mo. Oy pare, next week ulit saya, grabe. O, di ba? Ganun yan. Ganun yung feeling. Pero pag may isang abnoy na nandadaya, o kaya may required FPS hindi sumunod, nandaya, nag-adjust, pag ganun ang nangyayari, wala. Ikaw yung anay na sumira dun sa mood nung mga player na nandun sa game site. Dapat wala ka dun. Dapat hindi ka kasama dun. Ayun, okay, no? Okay. Grabe. Ang umaba. God bless Idol, sabi ni James Laurencia. Always follow the rules of game. Walang pikunan. Hindi mo pwede sabihin walang pikunan. No? Normal yan, yung pikunan, kung merong nandadaya. Dapat, ang sinabi mo, Sir Alan Biglaris, be honest. Diba? Walang cheater. Yan. Pero, hindi pwedeng walang pikunan. Binaril na kita. Ang requirement natin, 400 FPS lang in rifle. Binaril kita ng 550 FPS, hindi ka mapipikon. Di ba? Oh. Okay. Ang usapan sa game, pitik-pitik lang, single-single lang. Nirat-rat kita ng 40 rounds. Prrrr! Hindi ka ba mapipikon in game? Di ba? Try to think, kaibigan. Kaibigang Alan Villaris. Mapipikon ka, di ba? Kaya, it is not, for me, it's not proper na walang pikunan. Normal mapikon. Lalo na kung merong anay. Pero kung wala yung anay, walang mapipikon kasi walang lalabag. Yan, no? Basta nahaluan talaga. Pag nahaluan, no? Ako, madalas yan eh. Kaya sa totoo lang, nitong mga nakaraan, medyo napakadalang na nating maglaro. Napakadalang na natin, no? Kasi bakit? Kasi nagbablog tayo eh. Pwede tayong pag-initan, di ba? Pwedeng tignan yung limit natin, na pag naman napikon tayo, ititirahin naman tayo sa vlog, di ba? Alam mo yan, di ba? Yan. Yung mga ibang vlogger, di ba? Pinipikon nila yung ibang vlogger, pag pumatol yung ibang vlogger, titirahin nila. Di ba? Parang, alam mo na, kaya yon, umiiwas na lang tayo dun sa mga walang tamang breeding na sinasabi nga. Okay, humaba tayo, no? Grabe, humaba ang ating live. Okay, mga ka-airsoft, salamat po sa mga nag-join sa ating episode 33 of 21 session, tanungan portion. Maraming salamat, napakaganda naging gabi natin, no? Sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa
please share the live video. Tulungan nyo akong ipakalat itong hobby natin na ito na napakaganda, no? Kaya mga ka-airsoft, anong gagawin nyo? Yung hindi pa nag-share, please share the live video at magsama-sama tayo na parami ng parami sa ating community. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong likod, Big Man. Thank you po.